Magandang araw! Ito ay ang Filipino reviewer ng DepEd Commons para sa mga grade 3 students. Let's start. Itinapon ang mga papel sa basurahan. Anong salitang kilos ang ginamit sa pangungusap? Itinapon, basurahan, ang mga papel, o papel. Itinapon. Si Tom. Kring! Yehey! Labasan na! Sigaw ng mga mag-aaral ng ikatlong baitang. Lahat ay nagmamadaling naglikpit ng mga gamit. Nakita ni Tom na itinapon ng mga kaklase ang mga papel sa basurahan. Bakit itinapon niyo ang mga papel na wala pang sulat? Sayang naman, ang sabi ni Tom. Bibili na lang kami bukas at saka yukos na ang mga yan. Sagot ni Chloe. Kinuha ni Tom ang mga papel na itinapon ng mga kaklase at inilagay sa envelope. Nagtasa ng kanyang lapis at inilagay sa lagayan ng mga lapis. Nang makitang maayos na ang kanyang mga gamit, saka tumayo at inihanda ang sarili na umalis. Saan inilagay ni Tom ang mga papel na kinuha sa basurahan? Sa bag? Sa envelope? Sa ilalim ng bangko? Sa basurahan? Tama. Ako ay may alagang aso. Puti ang tawag ko. Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit? Kulay berde? Kulay itim? Kulay bulak? O kulay asul? Tama. Alin sa mga sumusunod ang hindi gamit ng sangguniang aklat? Paghanap sa mga impormasyon tungkol sa iba't ibang bagay, paghahanap ng mabibili at ma-order na pagkain, paghahanap sa mga sagot mula sa ibinigay na takda, o paghanap sa kahulugan ng salita. Tama. Mahalaga ang masusustansyang pagkain. Ang pagkain ng gulay, karne, isda, itlog, prutas, kanin, tinapay at iba pa at ang pag-inom ng gatas ay nakakapagpalakas ng katawan. Nakapagbibigay ito ng mataas na resistensya upang tuluyang makaiwas sa anumang karamdaman. Tumutulong din ito sa paglaki. Upang maging masigla, malakas at puno ng enerhiya sa buong maghapon, kinakailangang kumain ng 3 beses sa isang araw. Ito ay ang agahan, tanghalian at hapunan. Mahalaga ang pagkain ng tama sapagkat nagiging malusog ang katawan tuwing tayo ay marunong mag-alaga nito. Anong pagkain ang makakapagpatibay ng resistensya?
chichirya, french fries, popcorn, o gulay. Gulay. Ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay blank ng mga gamit. Puna ng wastong pang-abay na may kilos upang mabuo ang pangungusap. Inayos ng mabuti. Itinapon ang papel. Nagmamadaling nagligpit. Umalis ng maingay. Nagmamadaling nagligpit ng mga gamit. Tunghayan ang pakikipag-usap ng mga mag-aaral sa kanilang guro. Cha at Che. Magandang umaga po, Ginang Jessica Lavares. May sadya po kami sa inyo. Ginang Alvarez. Magandang umaga naman. Maupo kayo. Teo. Ma'am, bago po lamang kami sa paaralang ito. Ibig po naming malaman kung saan po ang daan papuntang Silid-Aklatan. Sid. Ibig po naming manghiram ng mga aklat upang magbasa. Sabi ni Ginang Alvarez. Ganoon ba? Magandang hakbang ang inyong gagawin sa pagpunta sa Silid-Aklatan. Makakatulong ito sa inyong pag-aaral at makakapagpaunlad sa pagbasa ng mabilis. Alin dito ang pangalawang nangyari sa kwento? Pumunta ang mga mag-aaral kay Ginang Lavares. Itinanong nila kung saan ang daan papuntang Silid-Aklatan. Nagpunta sa Silid-Aklatan ang magkakaibigan. Nagpasalamat sila kay Ginang Lavares. Tama. Si Tom. Kring! Yehey! Labasan na! Sigaw ng mga mag-aaral ng ikatlong baitang. Lahat ay nagmamadaling nagligpit ng magagamit. Nakita ni Tom na itinapon ng mga kaklase ang mga papel sa basurahan. Bakit itinapon niyo ang mga papel na wala pang sulat? Sayang naman, ang sabi ni Tom. Bibili na lang kami bukas at saka yukos na ang mga yan. Sagot ni Chloe. Kinuha ni Tom ang mga papel na itinapon ng mga kaklase at inilagay sa envelope. Nagtasa kanyang lapis at inilagay sa lagayan ng mga lapis. Na makitang maayos ng kanyang mga gamit sa katuyo at inihanda ang sarili na umalis. Ano ang ginawa ni Tom nang marinig ang tunog ng bell? Tumayo at pumalakpak ng malakas si Tom. Tumakbo ng mabilis sa labas ng silid. Inayos niya ang mga gamit. Nakipag-usap siya sa kaklase. Tama. Saan nangyari ang kwento? Sa palaruan? Sa sa hardin? Sa klinika? Sa silid-aralan? Ano ang dapat gawin upang lumusog ang katawan? Kumain ng sobra-sobrang pagkain? Maglaro maghapon? Magbasa ng aralin? O kumain ng tamang pagkain?
Tama. Mahalaga ang masusustansyang pagkain. Ang pagkain ng gulay, karne, isda, itlog, prutas, kanin, tinapay at iba pa, at ang pag-inom ng gatas ay nakakapagpalakas ng katawan. Nakapagbibigay ito ng mataas na resistensya upang tuluyang makaiwas sa anumang karamdaman. Tumutulong din ito sa paglaki. Upang maging masigla, malakas at puno ng enerhiya sa buong maghapon, kinakailangang kumain ng 3 beses sa isang araw. Ito ay ang agahan, tanghalian at hapunan. Mahalaga ang pagkain ng tama sapagkat nagiging malusog ang katawan tuwing tayo ay marunong mag-alaga nito. Ano ang paksa ng kwento? Ang enerhiya sa katawan, ang pagkain sa buong araw, ang katawan, o ang nagagawa ng masustansyang pagkain. Tama. Piliin ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ayon sa talata. Ano ang sinabi ni Tom sa kaklase na nagtapon ng papel sa basurahan? Bakit kayo tumakbo agad? Bakit mali ang itinapon ninyo sa basurahan? Bakit hindi ninyo itinabi ang mga di nagamit na papel? Bakit ninyo itinapon ang mga papel na wala pang sulat? Tama. Nais ni Rochelle na malaman kung saan siya makakakuha ng iba pang sanggunian maliban sa aklat na kanyang ginagamit. Sa iyong palagay, saan siya makakakita? Pabalat? Talaan ng nilalaman? Diksyonaryo? O index? Index. Anong salita ang mabubuo kapag pinalitan ang huling pantig ng salitang nagamit? Nawala? Naayos? Nagalit? O natuwa? Nagalit. Bibili na lang kami ng papel bukas at saka gusot na ang mga yan. Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit? Puti? Ayos? Malinis? O di maayos?
Tama. Nakakatuwa ang aking alagang aso. Anong bantas ang ginamit sa katapusan ng pangungusap? Tandang pananong, tandang padamdam, huwit, o tuldok? Tuldok? Alin dito ang huling nangyari sa kwento? Itinanong nila kung saan ang daan papuntang Silid-Aklatan. Pumunta ang mga mag-aaral kay Ginang Lavares. Nagpasalamat sila kay Ginang Lavares. Tama. Si Puti. Ako ay may alagang aso. Puti ang tawag ko sa kaniya. May 4 siyang malulusog na tuta. Kulot na kulot at puting-puti ang balahibo niya. Masarap siyang kalaro. Tinuturuan ko siya ng iba't ibang tricks tulad ng pag-upo, paglundag at pagkuha ng tsinelas. Nakakatuwa ang aking alagang aso. Mahal na mahal ko si Puti. Ilan ang anak ni Puti? 2, 3, 1, o 4? Tama. Alin dito ang unang nangyari sa kwento? Pumunta ang mga mag-aaral kay Ginang Lavares. Nagpasalamat sila kay Ginang Lavares. Nagpunta sa Silid-Aklatan ang magkakaibigan, o itinanong nila kung saan ang daan papuntang Silid-Aklatan. Tama. Sino ang nagsabi ng ibig po naming manghiram ng aklat upang magbasa? Si Sid. Ito ang munting diksyonaryo na makikita sa isang aklat. Paunang salita, glosaryo, talaan ng nilalaman, o index. Glosaryo. Tinuturuan ko siya ng iba't ibang tricks tulad ng pag-upo, paglundag, at pagkuha ng tsinelas. Anong salitang hiram ang ginamit sa pangungusap? Tricks, paglundag, pag-upo, o tsinelas? Tricks. Saang bahagi ng aklat matatagpuan ang pagkakaayos ng mga unit, aralin, at paksa? Paunang salita, katawan ng aklat, glosaryo,
o talaan ng nilalaman. Talaan ng nilalaman. Alin sa sumusunod ang hindi dapat gawin sa pagtitipid ng sulatang papel? Itapon ang mga lumang papel kahit maaari pang sulatan. Maglagay ng karton sa ilalim ng papel upang hindi bumakat ang kasunod na susulatan. Itabi ang papel na hindi pa nagagamit o nasusulatan. Burahin ang namaling sulat sa papel at ipagpatuloy ang pagsusulat. Tama. Ano ang dahilan ng pagpunta ng mga mag-aaral kay Ginang Jessica Lavares? Magpapasa ng proyekto, manghihiram ng aklat, bibili ng pagkain, o magtatanong kung saan ang papuntang silid aklatan. Tama. Kring! Labasan na! Sigaw ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Anong salita ang maaaring ipalit sa salitang labasan na? Uwian na? Recess na? Pasukan na? Maglalaro na tayo. Uwian na. Si Puti. Ako ay may alagang aso. Puti ang tawag ko sa kaniya. May 4 siyang malulusog na tuta. Kulot na kulot at puting-puti ang balahibo niya. Masarap siyang kalaro. Tinuturuan ko siya ng iba't ibang tricks tulad ng pag-upo, paglundag, at pagkuha ng tsinelas. Nakatutuwa ang aking alagang aso. Mahal na mahal ko si Puti. Ano ang alagang nabanggit sa talata? Kuting, baboy, unggoy, o aso? Tama. Anong salita ang mabubuo kapag pinalitan ang hulihang pantig ng salitang lumakas? Malakas, lumabas, malaya, o lumayo? Lumabas. Ito ang pamukha ng isang aklat na nagsasabi at nagpapakita kung sino ang may akda, ngalan ng aklat at dekorasyon nito. Index, pabalat, paunang salita, o glosaryo. Pabalat.